Mga nakaraang linggo o buwan, wala akong boses at hindi mo hinayaan, Ama, na manatili yon. Alam ko may purpose ka, Ama, sa mga bagay na yon. At isa na ito, to glorify your name. Nasa takdang araw, Panginoon, gaya ng takdang araw na ito na binigyan mo ako ng isang munting tungkulin sa paghahayag ng exhortation. Pagbibigyan ng exhortation na ito, Ama, na siya nawa ay makaragdag sa encouragement, Ama, bilang isang tunay na nananampalataya sa inyo at sumusunod at nagsusumikap kami, Ama, na masunod namin ang bawat salita na nabibigkas sa pulpitong ito. Dakilang Diyos, maraming salamat sa buhay ng aking mga kapatid. Tunay na ang isang malaking kagalakan na makita ang bawat isa na magbilang isang kalakasan din po, Ama, sa bawat buhay ng aming mga kapatid na aming natutunghayan. Maraming salamat po sa mga buhay na patutuong ito, Ama, na kumikilos ka sa buhay namin at patuloy na ikaw ay kumikilos pa rin, Ama, upang patuloy na maihayag ang iyong kadakilaan sa aming kalagitnaan, Ama. Kami ay nagpupuri muli sa inyo, O God. Nagpapasalamat sa pagkakataon na tinipon mo ang bawat isa sa amin, Ama, sa likod ng lahat ng mga paghihirap namin sa araw-araw namin pagtatrabaho sa mundong ito. Binigyan niyo kami ng kalakasan at proteksyon na inilayo niyo kami sa anumang kapahamakan. Dakila ka, O Diyos, at nararapat lamang sa inyo na ibalik namin sa inyo ang kaluwalhatian at pasasalamat na ito dahil kayo ang patuloy na nag-iingat sa amin. Kayo ang nagbibigay ng aming buhay. Kayo ang nagbibigay ng aming kalusugan, Ama. Kayo ang nagbibigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman. Dakila ka higit sa lahat dahil ikaw ang pinanggagalingan ng salita na may buhay na walang hanggan. Dakila ka sa lahat ng bagay, O God. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, O God. Maraming salamat muli sa pag-iingat mo sa mga mahal namin sa buhay na nasa malayong lugar, na kahit nandito kami, Ama, patuloy ang pag-iingat mo sa kanila nang gaya ng pag-iingat mo rin sa amin dito. Maraming salamat po, O Lord. Ang mensaheng ito sa exhortation, wala akong nalalaman, Ama, kundi kayo lamang. Ang lahat ng karunungan ito ay nanggagaling lamang sa inyo. Kaya I ask for more anointing, Ama, kung paano mo dadalhin ang munting exhortation na ito, O God, upang magbibigay pa, Ama, ng dagdag na encouragement, Ama, sa bawat makakarinig nito. Lord, maraming salamat po muli. Wala akong nalalaman sa lahat ng mga bagay na ito, ngunit binibigay ko sa inyo ang aking sarili bilang isang alulod na gagamitin mo sa umagang ito. Oh yes, Lord, kayo ang mangusap, itago mo ako sa iyong harapan, Ama, na ako ay hindi nila makikita, ngunit ang iyong salita lamang, O God. Dakila ka, O Diyos, at lahat ng ito muli ay binabalik namin sa inyo. Pasasalamat, kaluwalhatian, kadakilaan, sa tanging pangalan ng bugtong mong anak, ang aming Panginoong Hesus. Amen. Praise God. Hallelujah. Lakapin po natin ating Diyos. Mari na po tayo po. Praise God. Tunay nga na napakabuti ng Diyos. At sa umagang ito, ang munting exhortation na ito ay pinamamagatan ng preparation. Kung ating titingnan, ang salitang preparation ay paghahanda. Sa mundo ngayon, makikita mo may iba-ibang klaseng paghahanda. Kung ating titingnan, maraming paghahanda ang mga tao sa mundong ito sa maraming bagay. Sila'y naghahanda, maaari man kung ano ang paghahanda nila gaya ng pag-aasawa. Maraming sa atin, yung mga hindi pa nakapag-asawa, maraming bagay tayo na pinaplano
paghahanda na kung saan makikita natin na iba't ibang bagay ang ating ginagawa upang ang paghahandang ito ay magiging successful. May mga iba, mga bansa naghahanda sa mga bagay na kung saan pinaghandaan nila ang isang digmaan. Makikita natin kung paano sila naghahanda. Sila ay naghahanda ng mga iba't ibang uri ng armas. Makikita natin ang paghahanda ng iba kung paano sila naghahanda sa pag-aaral o paghahanap buhay. O mga iba-ibang klase na makikita natin na merong uri ng paghahanda. Bilang isang Kristiyano, ano ba ang paghahanda? Maraming bagay ang sinasaad sa paghahanda. Higit sa lahat, kung ating titingnan, unang-una, ang ating Diyos, meron siyang higit na paghahanda. So bago natin ipagpatuloy ito, basahin natin muna ang Exodus 4 from chapter 1. Verse 1. Chapter 1. At paumanhin mga kapatid, chapter 4 verse 1. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice. For they will say, The Lord hath not appeared unto thee. And the Lord hath said unto him, What is in thine hand? And he said, A rod. So, Acts chapter 1, verse 8, 9, 10. But ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witness unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. 9. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up, and a cloud received him out their sight. 10. And while they looked steadfastly toward heaven as he went up, behold, two men stood by them, and in white apparel. 11. Which also said, Ye men of Galilee, why stand ye gazing up into heaven? This same Jesus, which is taken up from you into heaven, shall so come in like manner as ye have seen him go into heaven. Hallelujah. Praise God. So ating titingnan mga kapatid, sa mga nabasa nating verses, dito may makikita tayong ginawa ang Diyos for the preparation. Unang-una, makikita natin doon sa buhay ni Moses kung paano ang Diyos nag-prepare for the deliverance of Israelites from Egypt. Nakita natin ang buhay ni Moses, kung papaano siya iningatan ng Diyos mula noong siya pinanganak na tinangkaan na patayin siya hanggang nagdesisyon ang kanyang magulang na ipatianod siya sa ilog at hindi nila alam kung ano ang mangyayari. Ngunit ang lahat ng mga pangyayaring ito ay nagaganap lamang dahil ito ay hinanda na ng Diyos. Kung ating babalikan, bago pa merong creation, ang great Elohim natin, lahat ng mga bagay bago naganap, ito ay pinaghahandaan na niya. Simula pa sa creation,
hanggang sa paglikha niya at recreate ng mundo, ito ay napaghandaan na ng Diyos. Lahat ng mga bagay na nagaganap, ito ay napaghahandaan na. Kaya kung ating titingnan, ano ba ang mga preparation natin bilang isang Kristiyano? Maraming mga ehemplo na binigay sa atin sa Biblia, mga example sa mga buhay ng mga pinili ng Diyos, kung paano ginamit ng Diyos ang mga tao sa pagbibigay ng kanyang mga paghahanda. Dito nga sinabi sa message ng ating propeta, God, before He does anything, He always prepares for it. And everything na bago gagawin ng Diyos, merong paghanda ito. Nakaplano na ito. Before sa foundation ng mundo, lahat ito ay nakaplano na rin. Maaring masasabi ng iba na parang ang paghahanda minsan ay parang biro lang sa kanila. But bilang isang tunay na mananampalataya, na ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin, this is a part of His preparation. Mga bagay na nangyayari sa atin, it is a part of His preparation. Gaya ng nabanggit kanina ng ating worship leader, kung ngayon nagalak. Kasi bago tayo pumunta rito sa simbahan, meron tayong paghahanda. Hindi lang tayo pumunta rito na pumunta lang na ang bawat isa sa atin merong inihanda. Ang bawat isa sa atin may inihandang testimony. Ang bawat isa sa atin naghahanda upang makikinig sa salita ng Diyos. Maraming mga bagay na paghahanda bilang isang Kristiyano ang nagaganap sa atin. This is a part of the preparation para ano ang katutunguhan sa paghahandang ito, mga kapatid? It is our eternal life. Ang paghahandang ito ay hindi lamang mauuwi sa wala. Ang paghahanda natin bilang mga Kristiyano, ang paghahanda natin sa pakikinig ng salita ng Diyos ay hindi ito mauuwi sa wala. Dahil tayo naghahanda ngayon to be perfect, without spot, without wrinkles, blameless, without blemish. Ang asawa ng Panginoon ay naghahanda. Gaya ng isang paghahanda na makikita natin na tayo ay getting ready to accept sa ating mapapangasawa. Ang preparation na ginagawa natin ay hindi ito biro. Preparation ito for our eternal life. This is the preparation na kung saan makikita natin mga kapatid na hindi ito patumpik-tumpik. Maari ang iba sa mga so-called Christians sa panahong ito, sinasabi nilang sila'y naghahanda. Ano bang pinaghahanda nila? Naghahanda ba sila sa pag-accept na may mga bagong revelation aside from na nababasa nila sa letra mismo sa Biblia? Hindi sila naghahanda nito. But magpapasalamat tayo dahil inihanda tayo ng ating Diyos na buhay, ang ating mga puso at isipan na tumanggap sa mga bagong revelation. Sa panahon ni Brother Branham, noong siya rin ay dinideliver niya ang message na ito, ang mga mananampalataya noong mga panahon na yon, is more likely nakikita niya na para silang nawawalan ng pag-asa. Lalong-lalo na sa message na ito, it talks more about healing. It talks more about paano kumilos ang Diyos sa bawat mananampalataya na magkaroon ng ganap na kahilingan. Nakaka-encourage nga dito mga kapatid nung sinabi niya na we should claim God's given providence sa atin. Bakit natin ikakahiya ito? Gaya ng
nakikita natin dito sa kanyang message na maraming mga may sakit. Maraming nagsasabi na mga nananampalataya sila sa Diyos. Yes, they have faith. But faith without works is dead. Kinakailangan na merong magbubunga. Out of that faith, kailangan merong kumikilos. Ang pananampalataya natin, unang-una, meron tayong mga sakit na nararanasan. Minsan naisip ko nga, kung titingnan mo ang ibang denomination na hindi masasabi natin na nasa tamang salita. Kung tingnan mo sila mag-claim about healing, talagang makikita mo, they are sincere. They are practicing that gift supposed to be na para sa atin. So mga kapatid, hindi ito ang magiging masasabi kong hadlang na tayo ay hindi magpapatuloy sa paglilingkod sa ating Diyos kung anuman ang mga nararamdaman natin. Kasi ako mismo nakakapag-experience na sa mga sakit na nararanasan ko, nandoon ang hindrance. Minsan, para bang sinasabi mo na, you are praying for healing pero hindi nagaganap. Ang Diyos ba ang nagkulang? Hindi. Like me, ako ang nagkulang. So, dito habang piniprepare tayo ng ating Diyos, makikita mo kung paano kumilos kung ating titingnan ang mga ginamit ng Diyos noong una sa paghahanda niya ng deliverance. For example, sa mga Israelites sa Egypt, paano niya ginamit si Moses? Paano niya ginamit si Joseph, which is the perfect type of Christ? Noong nangyari ang mga bagay na kung saan Joseph is a dreamer also, na makikita mo na ang pagkilos ng Diyos sa buhay niya na siya ay naibenta, hinulog siya doon sa balon at tapos kinuha siya na ibinenta, na benta siya sa Egypt. Tapos nakita mo yung pagkilos ng buhay ni Joseph doon sa Egypt na gumawa ang Diyos ng mga bagay na He is preparing the things to come. Na noong yung pamilya pala ni Joseph that time, may isang taggutom na darating. God had prepared that incident to come, na that time to happen, ang pamilya ni Joseph hindi magugutom. In everything, merong purpose ang Diyos at piniprepare niya ang bawat bagay na ito. Like sa Book of Judges, may isang I think farmer si Shamgar. Kung maalala ninyo, Shamgar, pumatay siya ng 600 Palestinians. Ang mga ginagawa ng mga Palestinong ito sa Israelites ay bawat pag-aani, kinukuha ng mga Palestinian ang kanilang mga ani at wala silang natitirang pagkain. So, dumating ang paghahanda, binigay ng Diyos kay Shamgar. Hindi man siya trinain ng Diyos para sa gagawin ng pakikibakan na yon. Ngunit, nagsubmit kasi si Shamgar sa Diyos. Nag-trust siya sa Panginoon. Naibigay niya yung kanyang pananampalataya ng buong buo. At kumilos ang Diyos doon. Walang training siya sa pakikibaka. Isa lamang siyang magsasaka. Ngunit, ginamit niya yung pinakita sa kanya ng Diyos kung anong gagamitin niya sa pakikibaka data. Hindi siya marunong makipaglaban. Ngunit, ang Holy Spirit of God nasa kanya noong that time. Gumawa ang Diyos ng hindi ka panipaniwala sa lahat. To them, that is ridiculous. Pero nakita ninyo kung paano pinatay niya ang 600 men gamit ng ox goad. Ito'y isang, alam niyo ba ito? Isang stick ito na may parang ball na ginagamit nila rin ito pag kakahig-kahig ng mga dayami o yung mga sa palayan. So,
Kumilos ang Diyos sa ganung mga bagay. And God had prepared that for the deliverance of Israel. Maraming bagay ang ginawa ng Diyos sa lahat sa atin. Higit sa lahat sa mga asawa ng ating Panginoon. Ang asawa nating Panginoon ay naghanda na ang Diyos sa lahat ng mga bagay na kung saan makikita natin na ang pagkilos, lalong-lalo na sa salita ng Diyos sa buhay natin, maraming great impact na nakikitang pagbabago sa buhay ng tunay na nananampalataya sa salita ng Diyos. Nung nakita ng mga alagad ng Panginoong Hesus, nung bago umangat ang Panginoong Hesus sa alapaap, nakita ng mga nananampalataya sa kanya na merong inihanda ang Diyos sa pagbabalik niya. Sabi nga sa Biblia na let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it is not so, I would not have told you. I will go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Isang malaking paghahanda ang ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Kaya mga kapatid, anuman ang mga nangyayari sa buhay natin ngayon, gaya ng mga nasabi ng mga patutuo lang kanina, isang pamamaraan ito sa paghahanda ng Diyos sa atin. Maaring hindi tayo, minsan nababahala tayo sa mga bagay na darating sa buhay natin. Minsan nakikita natin na parang nagiging hopeless tayo. Pero there is a preparation that God had made already before the foundation of this world. At yun, makita niya tayong lahat na nasa mabuting kalagayan. At higit sa lahat, na may isa katuparan sa atin na maibigay na yung pangako niya sa atin. Ang buhay na walang hanggan. Ang lugar na kung saan tayo dadalhin, na walang hirap, wala nang pagluha, wala nang pagod, wala na itong lahat ng mga paghihirap na nararamdaman natin ngayon. Because God has made that preparation for all of us. Kailangan lamang natin na we have to take that word na binigay sa atin ng ating Diyos na buhay. Those God's given privileges. Ano ba ito? Isa na nito ang kagalingan natin, mga kapatid. At higit sa lahat, ang privilege natin na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Na ito ay pinaghandaan na ng ating Diyos. Bago pa naman nila lang ang lahat ng bagay, hinanda na ng Diyos sa atin ang lahat ng ito. Kaya mga kapatid, huwag tayong ma-discourage kung ano man mga nangyayari sa buhay natin. No, na may magandang inihanda ang Diyos sa atin, sa ating mga buhay. And that, hindi niya i-fail ito sa isang kondisyon na dapat tayo sumunod sa Kanya. We have to follow His Word. At ako'y nagpapasalamat sa ating Diyos dahil kahit sa munting exhortation na ito, pinapaalala niya at ini-encourage niya ako na kahit sa situation ko ngayon, and even sa situation nga ng binahagi ng ating kapatid, inahanda ng Diyos ang lahat ng mga ito. We just need to claim it because it's our God's given privileges. Na huwag nating kalilimutan na dapat huwag tayong mahiya na i-claim ito dahil nakahanda na ito simula noon. At purihin ang ating Diyos. Dito lamang tayo dinala sa ating munting exhortation. At nawa na ang bawat isa sa atin ay mananatili sa salita ng Diyos. No matter what, kung anuman ang mangyari sa buhay natin, kung anuman ang mga pagsubok, huwag nating ibaba ang ating pananampalataya sa Kanya. Manatili tayo lumakad, manatili tayo kung anuman mga nagawa nating mga failure sa buhay. It doesn't mean that we have to stop there. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, you have to stand up
and take that God's given privileges sa atin upang i-claim natin ito at manatili tayong nakatayong matagumpay laban sa anumang mga pagsubok sa ating buhay. Purihin ang ating Diyos na buhay. Glory to God.